Kakauwi ko lang mga dreno. Aagarin ko na to. So aalisin ko lahat ng connection mga dreno. Ang matitira lang is yung battery. Tapos tsaka ko i-turn on uli yung breaker ko. Pag nag-break, pag nag-jump yung breaker ko, ibig sabihin ito yung may problema sa akin. Ito yung papalitan ko. Mga dre, baka dito ako nagtitrip. Let's see. Ganun pa rin. Kaya ako kinalas mga dreno, gusto kong makasiguro kung saan ako nagkamali, kung saan yung connection. Kasi ang pinagbasihan ko, may pinagbasihan ako mga dreno, kung kaya baligtad yung connection ko. Eto, ibig kong sabihin, yung etong itim dapat sa itim, yung pula dapat sa orange mga dreno. Mali yung pinagbasihan ko. So rookie mistake. Dapat talaga kinalas ko na lang muna. So tinama ko na yung connection mga dreno. Tingnan natin kung obra na. Ano yung sabihin na ito? Ibig sabihin ba niyan, ano? Umaandar ka na? Ibig sabihin buhay ka na? Tingnan natin yung display. Wala pa mga dreno. Ibig sabihin buhay na yun mga dreno. So dalawa lang susi. Uy! May kadena pala mga dre. Umaandar na. Umaandar na. Bawal to. Wala akong ano. Ang tawag niya, wala akong helmet mga dre, no? Hindi pa ako nagbibihis. Ganda ng service ko eh, no? Alam niyo ba kung ano susi ko? Ito. Ang bihira. Panis. Yun, no? Wala lang yung ano niya, yung voltage meter niya hindi gumagana. Tsaka yung speedometer gumagana. Wala akong ang tawag dito. Wala akong signal light mga dre, no? Pero may busina ako. Tapos may headlight din ako. Yun, no? May pedal pala to mga dre, no? Pala kong i-upgrade mga dre, no? Kasi 35 km/h ang speed limit niya. So palitan ko ng ano, kasi ano to eh, 400 watts lang yata to mga dre, no? So kung papalitan ko ng 800 watts, kahit pa paano bibilis ako, baka umabot ako ng 50 km/h. Eto na. Eto na. Alas 4 part time. Kailangan ko magpintura kasi sa Sabado marami pa rin akong gagawin.
Magkakabit ako ng mga door closer, 6 yun. Kaya isa-isahin ko na ngayon habang maganda pa yung panahon. Ayoko pa sanang gawin to mga dre, no? Kaya lang nag-abono ako sa pintura eh. Eto, binili ko to ng 65 plus tax. Tapos syempre yung mga gamit pa mga dre, no? Eh may stock yung pera ko, baka tuluyan ang lumamig. Hindi na ba ako makapagpintura, kaya tapusin ko na ngayon habang maganda pa yung weather. Daming bawas, di ba? Etong apartment na to mga dre, tamang tama to. Kasi siguro mga 300 to 500 meters mga dre, no? Diyan yung Montreal University. Kaya karaniwang nangungupahan dito is mga estudyante. Eto sa boulevard na to mga dre, no? Karaniwan ng apartment dito mga estudyante. Iniisip ko kung iiwanan ko na, kaya lang baka may mga dumaan ba na mapinturahan yung mga tenant dito. Pag ginanito nyo, tapos nag-stack up, hindi na lumabas yan, ibig sabihin mahigpit yung isa sa tornilyo nyo. So luwagan nyo na lang. Din sa dalawa, pag ganito, pwedeng etong sa kanan yung mahigpit. So kaya pag sa ganito, doon ayaw bumalik, pwedeng sa kaliwa yung mahigpit. So timplahin nyo na lang. Laki ng baunan ko, di ba? Alas 6 na mga dre, no? Andiyan pa ba yung e-bike natin? Dito lang sa labas eh. Iniisip ko kung i-upgrade ko yung motor controller niya. Kasi mabagal nga mga dre, no? 30 to 35 kilometers per hour. Pagkatapos sira rin yung turn signal niya. So hindi ko alam kung yung ilaw yung may problema o yung mismo, anong tawag dyan, etong yung switch mga dre, no? Mahalaga ma-under na siya sa ngayon. Siguro gagamitin ko siya pag Sabado, Linggo, pag magpa-part time ako, para makatipid ako sa gas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan mga dre, no? Pero sino makakatanggi sa $50 na e-bike? Alam niyo yun mga dre, ang tagal kong naghahanap na yan. Yung project e-bike, yung katulad niyan. Mula nung dumating ako rito sa Canada mga dre, naghahanap na ako niyan. At ngayon nga nakatagpo na ako, diba? Naku po, inang may sinipag magluto. Thank you. Parts to para sa washing machine mga dre, no? Nabali na naman yung lock ng washing machine kaya hindi tumatakbo. Bumili na ako. 5 door closer, tapos isang para sa washing machine. Yan ang kailangan kong gawin ngayon mga dre, no?
Ito na yung huling location na paglalagyan natin mga dreno. Boiler room. Nag-inspection kasi rito yung mga nasa fire protection. Sabi nila, lagyan daw ng mga door closer, yung mga pintuan, yung mga fire exit mga dreno. Tsaka yung mga fire prone area. Kasi nga, kung sakali man magkaroon ng problema dito, let's say dito magsimula yung sunog, tapos kung yung pintuan mo ay fireproof, isang malaking ano yun mga dreno, isang malaking plus factor yun na hindi agad kumalat yung apoy. Kaya dapat laging nakasara yung mga pinto. To start the day yet.